House of Representatives. Ang PhilHealth po ay minamanduan under the Universal Healthcare Law na dapat ang mga lahat ng buwis na nanggagaling sa alak, sigarilyo at alkohol ay dapat pinupundo yan bilang dagdag pondo na mas malawak ang magiging coverage ng mga mahihirap na pamilya sa kanilang hospitalisasyon. Napakalaki po itong kalapastanganan sa poder ng Kongreso sapagkat ang Presidente Marcos nag-allocate ng 74 billion pesos. Ulitin ko, 74 billion pesos, subalit tinanggal nila ito. Walang awa sa mga mahihirap na magsasaka, magbubukid, manggagawa, maralitang lungsod, kabataan at kababaihan. Kaya dapat tandaan natin ang pagmumukha ni Grace po. Siya po ay may pananagutan sa mamamayang Pilipino na bagamat kulang na nga, kulang lang 1 piso ang budget sa kalusugan ng bawat Pilipino. Mantakin nyo, there are 115 million Filipinos. Wala pa sa 1 piso ang ibinabudget kada araw para sa pagpapagamot sa mahihirap na Pilipino. Natanggalan pa ng PhilHealth. Hindi pa sila nakontento sa kanilang sinakmal na 60 billion pesos. Ito'y isang malaking krimen at kalapastanganan sa pinakamahihirap na mamamayang Pilipino. Sisingilin dapat natin sila. Lalo na yung si Grace po na siyang pasimuno para tanggalan ng pondo ang kabutihan sa kalusugang pangangailangan ng mahihirap na mamayang Pilipino. Yun! Mabuhay! Ako po, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pumunta at nagsabay sa karaban ng mga Muslim Alliance dahil po ang tinitira ninyo ang kadugo ng mga Muslim. Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Kaya nandito po kami na huwag nilang basta-bastahin kasi si Inday Sara ay hindi namin iiwan. Kaya itong mga Maranao dito, nagkakaisa po na dapat isahin nila na huwag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Tama! Yun ang totoong nandito po kami. Ipaalam namin sa Kongreso na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Yun ang panawagan namin sa inyo na dapat sana iwasan ninyo yung mga maling iniisip. Yung statement ninyo na mga mali, mga baluktot. Huwag ninyong baluktutin ang mga batas dahil iyang batas na yan ay sagrado. Sagrado yan. Walang iniwan, walang kundi puro yan totoo ang ginawa ng batas na yan. Kayo po mga kongreso sa Quadcom, kayo ay mga baluktot. Alam ninyo ano ang sinabi ni PRRD? Hindi maganda yung mga Quadcom. Kaya mga kapatid ko, ngayon nandito po kami hanggang hindi ninyo itigilan si BP Inday, hindi kami rin magtigil magprotesta sa inyo. Kaya mga kapatid ko, maraming salamat ng inyong pagpunta dito sa Senate dahil kami po nagkaisa, sila Eric, sila Ben Ranke, sila Oliver, sila Karin, nandito po lahat at pasalamat at din ako sa mga vloggers na naparating sa buong mundo. Ang importante, marinig ninyo yung mga gustong sabihin sa mga kapatid natin na mga Muslim. Yun lang po. Yung mga korupsyon na inaano niyo kay Inday Sara, kilala ninyo na yung umupo si Duterte pagka-presidente. Mayroon utang na sobra 8 billion na hindi ko lang sasabihin, businessman. Sinabi niya magbayad ka sa utang mo. Tapos
biglang may pumunta sa Davao, nagdala, nagbitbit ng 3 billion. Sabihin natin sasabay tayo. Ano ang sinabi ni Duterte? Sabi niya, isauli ninyo yan sa kanya. Dagdagan lang niya yung kulang niya para mabayaran niya yung biyaya na utang niya sa gobyerno. Kung magnanakaw ang mga Duterte, kinuha niya yung 3 billion. How much ang 125 million? Wala yan sa kanila. Hindi sila magnanakaw. Matagal yan nakilala namin sila. Kaya umunlag ang Davao. The safest city in the world, the most livable city in the world, ang Davao City. Oh, nakikita ninyo yung 1988 na umupo ang mga Duterte hanggang ngayon na maganda tingnan ang Davao City. The cleanest city, the safest city, the livable city, only Davao City. Yun lang ang masabi namin sa inyo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, brother, sa iyong pakikipagkaisa. Mabuhay ang Independent Media Vloggers. Mag-ingat kayo at mag-abang sa mga magaganda na mga pangyayari sa susunod pang mga araw para sa pagbabago ng ating bayan. Mensahe mo kay Martin Romualdez. Dapat na siyang umalis bilang Speaker of the House. Nakakahiya ang pagkagarapal niya sa poder at kapangyarihan, patatalsikin siya ng mamamayang Pilipino. Kung hindi sila magbabago, lalamunin sila ng kasaysayan sa daluyong ng galit ng mamamayang Pilipino. Siyak na magaganap yun. Sir, isang Alright! di ba si Colonel Grados nasa ospital? Pero inungtin pa rin ng mga congressman. Mensahe. Dapat ang kusasan dito si Paduano. Akusador, may utang ng mga dugo, at isang kaldirong kanin na NPA na sinipa ng NPA dahil naging bodyguard yan ng mga politiko at asyendero sa Negros. Magbabayad din sila. Walang katotoran at walang puso ang ginagawa nila. Ang kanilang pang-aabuso ay may hangganan din. Ito ay lantarang pang-aabuso sa mga saligang batas at karapatan ng taong bayan. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Ayan. Thank you, brother. Eric, mga kababayan. Ingat, ingat. Okay. So yan mga